Hello, test mic. Linisin mo nga, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos, upang malaya ka naming maranasan sa umagang ito. Dalangin ko ang iyong presensya, Panginoon, ang patuloy na pumuno sa aming puso, Panginoon, at sa aming kalagitnaan. Lord, I pray, Father God, in the name of Jesus. Yakapin mo nga, Panginoon, hallelujah, ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. At patuloy na magkaroon kami ng kagalakan, Lord God, na sambahin ka at papurihan ka sa umagang ito, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang worship team, Panginoon, hallelujah. I pray, Panginoon, anoint mo po, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang bawat isa na aawit at tutugtog, Lord God. Hindi lamang ang aming mga labi ang magpupuri at sasamba sa iyo, higit sa lahat ang aming mga puso, Panginoon, ang aming buong buhay, Lord God, hallelujah. Ganon din, O Diyos, sa iyong lingkod na gagamitin, Panginoon, sa buhay ni Pastor Bry, ang aking dalangin, Panginoon, i-anoint mo siya, Panginoon, O Diyos, for your glory alone, Panginoon. Dalangin ko rin, O Diyos, anoint your words, Lord God, hallelujah, Panginoon, na ito'y pumasok, O Diyos, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, O Diyos, hallelujah. Mag-manifest ito sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, hallelujah, sa umagang ito, wala kaming ibang nais, kundi ang maranasan ka, O Lord. Malayang malaya kang kumilos sa aming mga buhay, at ang lahat ng aming gagawin ay patuloy na itinataas namin sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang nais, kundi ang mapapurihan at maparangalan ka. Maraming pong salamat, O Diyos, at tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Dahil po sa kabutihan ng Diyos sa umagang ito, hallelujah, sama-sama po tayo magpupuri sa Kanyang pangalan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. O kay gandang pagmasdan, Tayo'y nag-aawitan. Pumapa
kagalakan at doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. O kay ganda. O kay gandang Pagmasdan tayo'y nag-aawitan, pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan at doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At doon. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. O kay ganda. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan, nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sama-sama. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. At sama-sama. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Sa Diyos. Hallelujah. Sa Diyos na nabubuhay magpakailanpaman. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng ilikha. Napakabuti ng ating Diyos. Napakabuti! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri sa ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Nais ko ay magpuri, itaas ang ngalan ni Jesus. Ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha.
ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Hallelujah! Napakabuti mong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, God. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ang iyong wagas na pagsinta. Luluyan na walang hanggang mga papurit at samba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y
maging banal mong tahanan, luklukang ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dingin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na
hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh yes, hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. 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 Ikaw lamang aming itatas, Panginoon. Oh, yes, hallelujah. Ikaw lamang aming sasambahin, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang aming itataas. Hallelujah, Lord. We praise you, God. Hallelujah. Salamat po sa inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. 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 Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. Thank you, Lord, for your presence. Hallelujah. 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 Amen. Good morning po sa bawat isa. Sino po ang pinagpala sa umagang ito? Amen. Ang Diyos po ay punong-puno ng pagpapala sa mga anak niya na patuloy na naglilingkod. At sa umaga pong ito, tayo ay dadako sa announcement. As usual, yung gawain ng Diyos every Sunday ay patuloy po tayong dumalo, patuloy tayong maging kabahagi sa ikalalawak at ikasusulong ng gawain ng ating Panginoon. Even po, at wag po natin kakalimutan ang pagkakatipon dahil napakahalaga po sa buhay natin bilang mga Kristiyano ang gawain ito. At maging yung midweek service po, every Wednesday, ay kung paano po tayo dumadalo dito sa gawain ng Diyos every Sunday. Lahat po ay pwedeng dumalo sa midweek service. Ito po ay walang restriction. Lahat po tayo kasama rito. Wala pong hindi kasama. Maging kabahagi po tayo sa pananalangin sa lahat ng mga petisyon natin dito sa gawain ng Diyos upang lalong lumakas ang panalangin natin at makarating sa ating Panginoon ang ating mga petisyon at mithin para sa gawain niya. Amen po? Ang lahat po ay invited. Wala pong hindi invited. Lahat po ay mahalaga. Lahat po tayo ay mahalaga sa gawain ng Diyos. Amen po? Amen. Iisa lang ang sumagot. Parang siya lang ang dumadalo every Wednesday. Sa karagdagan pong announcement sa January 20, ngayon po January 25, ito po ay araw ng linggo, ay meron po tayong event
dito sa church. Ito po ay para sa mga leadership summit po ito sa mga leaders. Kasama po sila sa January 25 po ito, Sunday, alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Bali, 3 oras po siya. 3, 4, 5. 3 oras. Dito po siya sa church. Meron po tayong registration na 100 para sa pagkain. Pag hindi po kayo nagbayad, hindi kayo kakain. Kaya, magbayad kayo ng 100. Ito po yung sa mga leaders lang. Sa mga leaders. Yung mga leaders lang ng church. Pero wag kayong mag-alala, baka sabihin ng mga miyembro, hindi naman kami kasali sa mga event. Kasali po kayo dito sa darating na February. Meron pong upcoming, pahapyaw lang, meron pong upcoming event sa buwan ng February. Sunday din siya. Kasama po ang mga miyembro rito. Pahapyaw na announcement lang po. Kasama po ang mga member dito na merong partner. Yung walang partner, sa mga member lang po member lang. Yung walang partner, maiwan sa bahay. Pero yung may partner, kasama po siya. Dito, may boyfriend ka. Pwede po yung boyfriend, Pastor? Boyfriend daw, pwede. May boyfriend ka, isama mo dito. May girlfriend ka, isama mo dito. Masaya po ito. Yung mga may asawa, isama nyo yung asawa nyo. Sister, tigil ay, palagi ako naman, katulang nagaya ka. Valentine's ito. Sister Myra, wow, Valentine, tukime. Banta. Dahil pong ating asawa, dahil ala ng mga asawa, yung pong walang asawa na pwedeng pumunta ay mga may lisensya lang. Pag member na walang asawa, sa bahay ka na lang. Magbasa ka ng Bible, at maganda ka ng popcorn habang nagbabasa ng Bible. Hindi ka pwede dito. Ngayon, yung mga leaders naman na walang partner, maaga pa, maghanap na kayo. Pastor B, maghanap ka na. Maaga pa. Pwede ka pang, may pagkakataon ka pang maghanap, yung mga walang partner. Amen? Mga leaders, may license po na, lahat po na may license, kasama po rito, may partner man o wala, kasama po dito sa upcoming event na to. Ulitin ko, mga miyembro po may asawa, kasali po dito, may boyfriend, may girlfriend. Okay ba? Yung mga naghahanap pa lang, sorry, hindi kayo kasali. Ang gawin nyo na lang, ipanalangin sa Diyos na bago dumating ang event na to magkaroon. Amen? Tulungan po namin kayong manalangin na magkaroon kayong boyfriend at girlfriend para makasali. Para maging mas masaya po siya, marami tayo. Amen po? At siyempre, yung lagi nating pinapanawagan dito sa pulpito, magiging makulit talaga ako. Yung mga cellphone po, pakitabi. Makikinig po tayo ng salita ng Diyos at tigalang po natin ang gawain ng Diyos. Amen po? At kung meron po tayong nakikitang kalat, hindi man sa atin, pakidampot na rin po para maging malinis itong church natin. Amen po? Hindi ko na po kakahabaan pa. At sa araw pong ito ay meron po tayong guest speaker. Ang masasabi ko lang sa ating guest speaker, hanggang ngayon naghahanap pa rin siya. At isa po siyang masibag na manggagawa ng Diyos. Parot parito. Ang tawag sa kanya, parot parito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Andun siya, andun dito. Napakasipag niya. Hindi, para siyang kitikiti sa kasipagan. At masayahin. Pag siya ang kasama niyo, lagi kayong tatawa. Masayahin po siya. At sige po, ihanda po natin ang ating mga sarili. Mag-seatbelt po tayo. Alam ko kung paano ito mag-preach. Matinding mag-preach. At sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating guest speaker ngayon sa umagang ito. Walang iba kundi si Pastor Brian
Jade Noveno. Amen. Salamat po. Hindi to kapote. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Napakasarap po. Alam niyo po yung unang inawit natin na worship song kanina. Napakasarap po namnamin nun. Yung hinihiling mo sa Diyos, yung katawang ito na gawin niyang banal na tahanan. Alam niyo po, ang katawan po natin, simula nang tanggapin natin ang Panginoong Kristo, ito'y tahanan na ng banal na Espiritu. Kaya, ang magiging response po natin doon is yung sikapin po natin na maging malinis ang katawan na ito. Ingatan, pagandahin. Ganun naman po yung ginagawa po natin, di ba? Inaayos natin ang ating sarili. Sino dito yung gustong-gusto na maglupa yung losyang? Gusto niyo po ba yon? Yung nagmumukha tayong basa? Hindi po. Gusto natin presentable tayo. Maayos. Amen? Hallelujah. So sa araw pong ito, napapansin naman po natin na ang mundo is napakaingay na. We're living in a world that's full of noise. Wow, ano tong ingay nito? Ingay ng mga sasakyan, ingay ng mga chismosa, marites. Ano tong ingay na to? Siyempre, unang-una na dyan yung mga nakikita po natin sa headlines, sa balita. Recently lang, hanggang ngayon pinag-usapan pa. Yung sitwasyon sa Senado. Yung flood control. Sino pong hindi nakabalita nun? Saan po kayo galing kung hindi nyo alam yan? Yun po. Napakaingay ng mundo. Flood control. Maging yung pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi nyo po alam yon? Ako lang po ata yung nakakalam na. Yan po. Madami pong ingay na nangyayari sa mundo. Ingay na, malapit na dumating ang Panginoong Kristo. Malapit ng, dahil sa mga sakuna, nagiging reason nito ng pagbabalik ng ang katapusan ng mundo ay malapit na. Yung mga disaster, nagiging reason sa isip ng tao na end of the world na. Mga nababalitaan natin. Pangalawa, social media. Alam naman po natin na ang panahon natin ngayon ay mala-teknolohiya na. Nandyan na po, nakakapit na po tayo sa technology. Social media especially. Na post mo ngayon, ilang minuto lang, kalat na. Ang ingay na ng issue. Ang daming mga notification na naglalabasan. Whether it's good or bad na notifications. Infinite scrolling. Nag-scroll tayo. Yung mapapansin tayo, kaka-scroll natin, tumatawa na tayo mag-isa. Sino dito nakakaranas nun? Kaka-scroll mo, tawa ka na ng tawa sa pinapanood mo. Pero yung masama po doon, yung nauubos yung oras mo sa kaka-scroll. Facebook, Instagram, o ano pa mang platform ng social media. Twitter. Amen. May mga nagti-Twitter ba dito? Infinite scrolling.
Yung po, namumuhay po tayo ngayon sa ingay ng mundo, sa mundong maingay. Gayunpaman po, kung ang mundo ay nag-speak sa ating mabubuhay sa mga ingay, may pangungusap ang mundo, natutokso tayo, pero ang Diyos po ay nangungusap sa atin na kung saan ang katahimikan. God often speaks in quiet and attentiveness to hear His voice amidst life noise of the world. Kung saan yung tahimik, kung minsan nandun ang Diyos, nangungusap siya. Sa kasamang palad, hindi lang natin marinig ang boses ng Diyos kasi nandito tayo sa napakaingay na mundo. Ang ingay ng mundo mo. Ang ingay ng mundo ko. Kaya hindi ko marinig ang boses ng Diyos na siyang nagiging sagabal. Para makapag-communicate po tayo sa Diyos, isn't always loud, but can be found in quiet and humble listening. Makinig muna po tayo sa Diyos. Pakinggan muna po natin ang Diyos. Pumunta muna po tayo dun sa tahimik na lugar. At magpakumbaba po tayo, pakinggan natin ang Diyos. To hear the whisper of God, we must occasionally mute o volume down yung ingay ng mundo. I-volume down po natin. Alam niyo po ako, personally, kapag sobrang ingay po, naiirita po ako. Ayaw ko po yung sobrang ingay. Lalo na yung ingay na naririnig ko hindi magaganda. Ay, maiirita po ako nun. Kaya ang gagawin ko, yan, pupunta ako madalas sa bahay, pag maingay doon, nagkukwentuhan sila. Nagkukwentuhan lang, ang ingay pa. Mga kapitbahay. Tapos, gagawin ko, alis ako. Ayan, pupunta Kapi Benny. Pagpapalami. Tatambay lang, hindi bibili. Yan po. Kaya ngayon po, I want to speak to you the message entitled, Digital Fast. A Silent Reset. Yan. Digital Fast. Ano ibig sabihin ng digital fast? Amen. Pag fast, bigyan ko po kayo ng background, talagang titigilin mo. Aalisin mo kung saan ka mahina. Anong pong ibig sabihin? Nangihina po tayo, natutokso po tayo, nakukuha po tayo ng digital, ng technology. So, I need to fast this thing. Magpa-fasting po ako dito para matigil ko to, para makontrol ko to, mabalance ko tong attitudes na ito. Digital fast, the silent reset. Yung babaguhin po natin unti-unti ang ating nakahugalian. Babasahin po natin ang salita ng Diyos dito sa 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12. Yan po. Then he said, "Go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by. And a great and strong wind tore into the mountain and broke the rocks in the pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind, and after the wind, an earthquake.
But the Lord was not in the earthquake. Verse 12. And after the earthquake, a fire. Ilan na po yung dumating? Wind, earthquake, fire. But the Lord was not in the fire. So, ibig sabihin, pinapakita po doon na hindi nangusap doon sa wind, hindi nangusap doon sa earthquake, hindi nangusap doon sa fire, ang Panginoon. And after the fire, a still small voice. A quiet voice. Sa katahimikan, doon nangusap ang Diyos. Kanino siya nangusap? Sa binasa po natin, ang kwento po doon, kay Prophet Elijah. Bigyan ko po kayo ng background. Si Elijah po kasi, alam niyo po noon, uso na po yung showdown. Ito yung first, kung di ako nagkakamali, ito yung first showdown na nasabi sa Bible. Nag-showdown sila ni King Ahab. Si King Ahab po kasi, siya yung Diyos na sumasamba kay Baal, which is ang Diyos-Diyosan. Na sinasabi sa Bible, si Baal po, marami siyang mga propeta. So nag-showdown po sila ni Elijah sa si King Ahab. Sige, ganitong gawin natin. Kung sinong mananalo, siya ang tunay na Diyos na sinasamba. May sinasamba. So ang ginawa ni Elijah, pinauna niya muna ang mga propeta o mga kasama niya. Ang mga propeta na tawagin si Baal. Ayan, naghanda sila ng mga ng altar para kay Baal, nag-ayos sila. Pero maghapon, magdamag, tinatawag nila si Baal, pero wala. Walang nangyari. Pero yung turn na ni Elijah, nagalda naman ng altar para sa Diyos na buhay. So happened, nang tumawag na si Elijah sa Diyos, yun naman ay tumugon ang Diyos. So, however po, dahil sa tagumpay na nakamit ni Elijah, ngayon naman, si Queen Jezebel, ang asawa ni Ahab, ay may binalak na takutin. Trineten niya si Elijah na patayin ito. So, ang nangyari, si Elijah, na-terrified, natakot po siya. Naging exhausted po si Elijah. Ikaw ba naman natatakutin na papatayin ka? Di ka matatakot doon? Yung aabangan ka? Siguro dito, pag may kaaway dito, aabangan mo sa kabilang kalye na dumaan. Tatakutin mo siya. Pag ikaw naman na inaabangan, anong mararamdaman mo? Kasi tinatakot ka. Papatayin ka. Same thing kay Elijah. He was exhausted and terrified. Tumakbo siya papalayo, patungong wilderness, sa ilang. So, he was so dejected that he has sat under a tree and prayed to die. Sa sobrang takot, gusto niya na lang mamatay. Yun yung panalangin niya sa Diyos. Kaya sinasabi, mababasa po natin yun doon sa binabasa natin sa verse 4. It is enough now, O Lord, take away my life. Kunin mo na ako po, Panginoon. Gusto ko na pong mamatay. Ayaw ko na pong hirap na ito.
Sino po yung ganito? Pag nakaranas ng problema, gusto mo nang umuwi kay Lord. Makaranas ka ng hirap. Or sabihin na natin, ma-persecute ka, ma-insulto ka. Ikaw na matuwid. Tapos panalangin mo, Lord, sana umuli kaya ka. Naubisa mabiyay Kenny. Lord, kunin mo na po ako. Gusto na kitang makasama. Pero alam niyo po, hindi ni-rebuke ng Diyos si Elijah sa takot na naramdaman niya. While Elijah was hiding in a cave, nagtago po siya. Sa cave, sa kuweba, na kung saan is napaka-tahimik. Sinabi sa kanya ng Diyos, tumayo ka sa kabundukan. So yung nga, nakita po natin yung napakalakas na hangin, yung earthquake, yung fire. So ano ba yung kahulugan na ito ng great wind na to? Ito yung strong enough to shatter rocks na talagang masisira o magigiba yung bato. Yung earthquake naman po, ito yung nangunguhulugan, shaking the very foundation of the mountain. And the fire, traditional sign of God's presence. Sinyales ng presensya ng Diyos. Recalling the burning bush or the pillar of fire. Naalala niyo po yan? Sa panahon ni Moses? Yung fire. Pero ano po yung pinaka-message dito? God was teaching Elijah that it does not always work through fire and brimstone or political overthrows. Hindi lang po doon nangungusap ang Diyos. Sometimes po, minsan o madalas, gaano pa man yan, God's work is quiet. Minsan hindi po natin alam kung kumikilos na pala ang Diyos. Internal and persistent. Kaya nga po, when God is silent, He is at work to your life. Yung feel mo na parang hindi kumikilos ang Diyos, parang hindi mo nararanasan ang presensya niya, sabihin ko sa iyo kapatid, God is at work in your life. Kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Bagamat hindi natin nararamdaman ang presensya niya. Kasi ang kailangan lang kasi, mag-focus po tayo sa Diyos. Yung attention po natin, na-caught po kasi ng technology. Kaya kung minsan, kadalasan, hindi natin marinig ang boses ng Diyos. Natuon lang natin ang sarili natin dito sa panahon ngayon. Technology. Kaya sa umaga pong ito, we need to reset our life in the Lord. Naramdaman po ni Elijah na in this quiet moment po, God comforted him and revealed that there were actually, kasi nandun ang Diyos.
kung hindi mo marinig ang Diyos sa sobrang ingay, punta po tayo. Hanapin po natin ang Diyos sa tahimik na lugar. Ano po sinasabi sa salita ng Diyos sa Book of Matthew? When we prayed, go to your room. Pumunta ka po sa iyong silid na kung saan walang nakakakita maliban ang Diyos. The reality po, since we are living in a full of noise, the world full of noise, i-reset natin ang ating buhay to hear God's voice. Dahil nga po, we're already caught in the world's noise, ang mundo po, na-captured na po ang attention po natin. Sa pamamagitan ng technology. Kaya kung titignan natin sa buong mundo po, na gumagamit nito, it doesn't matter what generation it is. Old generation ka man, young generation ka man. Every generation sa nangyayari ngayon ay nakuha na ng technology. Alam niyo po, sa pagsisearch ko po, this year, 2026, ay panahon ng technology. Kumbaga, nagsimula na o nagsisimula ng umusbong at mas umuusbong pa. Unang-una, nauuso na ang AI, Artificial Intelligence. May napapanood tayo sa Facebook, isang estudyante, para makakuha ng perfect score, gumamit ng artificial intelligence. Ibig sabihin, yung sagot niya hindi na nanggaling sa kanyang sarili. Ang sagot niya nanggaling na dun sa technology niya. So, ano naging respond ng professor? Siyempre nagalit. Kasi nga po, yung estudyante yung wala naman natutunan eh. Umasa lang sa talino na meron ang AI. May nangyayari na pong ganyan. It's very dangerous. Napakadelikado na mag-rely sa artificial intelligence. Sa banal na salita po, nakapokus ang mundo sa technology. At ang salita ng Diyos has disappeared from the world. Wala na yung attention sa salita ng Diyos. Ngayon itong problema sa ating mananampalataya. Ang kaluluwa natin, our soul, we're not designed to carry the weight of the interworld's news and opinions 24/7. Problema ng iba, ikikarry mo. Hindi po. Hindi po tayo nakadesign doon. Problema ng mundo, hindi po tayo para doon. Hindi natin dapat pinoproblema yon. Problema nila sa flood control. Anong nangyari? Anong naging design ng mundo? Anong naging respond ng mundo? Nagplano sila na magkaroon ng anong ingay na ginawa nila? Gumawa sila ng rally. Pero tayo mananampalataya, hindi tayo dapat nakikisama doon sa ingay na yon. Kasi hindi tayo nakadesign doon. Hindi tayo para doon. Ano pa po? Sa panahon ngayon, yung mga gadgets po natin, di natin alam.
binibigyan po tayo ng problema. Your phone gives you the weight of 8 billion people. Kaya niyo pong dalhin yun? Ganong kabigat? 8 billion. Yung problema ng tao. Nakita po natin yung war sa iba't ibang mundo. Israel against Palestine. Gaza? Ano? Asa yun po? Ang dami pong naglalaban. Amerika, China. Yan. Yung mga disaster, mga bagyo na nararanasan po natin. And a political scandal sa Senado, ganyan. So saan pa man, politically. All before, you even had a breakfast. Isipin mo yon. Di ka pa man nakapag-breakfast, tinignan mo yung cellphone mo, nakita mo yung problema ng mundo. Ano kayang mararamdaman mo? Gaganaan ka pa kayang kumain ng breakfast mo? Amen? Kasi natanim na sa isip mo yung kaguluhan, yung balita. Ang aga-aga naman, ang pangit naman netong nasagap kong balitang ito. Ay, nakakawalang gana. So, ang mararanasan mo na may experience mo noon sa buong maghapon, mabigat. Mahirap. Kaya ang problema po, kasi nga po, natatrap na po tayo ng social media. Kapag po tayo patuloy na nag-scroll ng walang tigil, nakukuha po yung attention po natin. So ano pong resulta nito? Because we have God-like knowledge, but lacks of God-like power to fix it all, we experience confession fatigue. Ang Diyos lang po makakapag-fix yan. Ang problema ng mundo. Because only God, the omniscient, siya lang ang nakakaalam. Tayo po, limitado lang po ang kaalaman po natin. Kaya nga nakakaranas tayo ng confession fatigue. Nang resulta, we feel guilty for things we can change and paralyze. Kapag hindi natin nabago, nagigilty tayo. Kapag hindi natin nabago ang ating kapatid, nagigilty tayo. Na-stress pa tayo. So, hindi po tayo nakadesign to carry the weight of the world. Kundi ibigay po natin sa Diyos yan. Kaya magandang halimbawa po yon na naging respond ng tao simula ng lumaganap yung flood control, yung corruption, gumawa sila ng rally. Nakisabay po sila. Pero po tayo, hindi na. Amen. Instead na mamroblema po tayo, ipagpasa Diyos po natin. Anong sinasabi po ng Biblia? 1 Peter chapter 5 verse 7. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Ano man yan, ibigay mo sa Diyos.
Alam niyo po, the digital world encourage us to collect anxieties. Sige lang. Hindi natin alam ng mundo. Iniinganyo niya pa tayo na akuin yan. Kunin. Ilagay sa sarili natin. Pero po, the Spirit of God encourage us to release them. Palayain ang sarili po natin. Yan po ang conviction ng Banal na Espiritu. I-release po natin anumang yan na problema ng mundo. By practicing digital fast. Yung iiwasan mo, yung teknolohiya. We acknowledge our human limits and hand the weight of the world back to the only one na kayang i-carry ito. Walang iba ang Diyos. Yung konsepto po nito, a digital fast isn't about hating technology. Hindi ibig sabihin po na ayaw mo na ng technology. Kailangan pa rin po natin yan. Kasi kung iwasan po natin yan, mawawala na po to. Alisin na po natin yan. Laptop, alisin na po natin yan. Kailangan pa rin po natin. Ang kailangan lang po, we need to balance the technology sa buhay po natin. Digital fast isn't about hating technology. It's about reclaiming our attention so we can give it back to God. Kaya unang-una po, dalawang bagay lang po. Unang-una, the pattern of the master. Gawin po natin ito. The pattern of the master. Sino pong master natin? Ang Panginoon Kristo. Ano pong ginawa niya? Basahin po natin sa Mark chapter 1 verse 35. Dito po sa NIV. Very early in the morning. Wow, napakaaga. While it was still dark. Siguro mga alas 3, alas 4 ito. Alam niyo po yung mga kabataan niya, hindi pa natutulog madaling araw na. Sino nakaka-relate dito mga kabataan? Anong oras kayo natutulog? Alas 5 ng umaga. Ako po, aminin ko yung oras po ng tulog ko, alas 12. Gising ko alas 5. Amen. So, tuloy po natin. Very early in the morning, while was still dark, Jesus got up. Napaagang bumangon ng Panginoon. Umalis, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, maaga po siyang dumating, ay gumising, bumangon, para pumunta sa tahimik na lugar upang manalangin. Anong una niyang ginawa? Nanalangin. Hindi ginawa yung gadgets. Hindi ginawa yung cellphone. Nanalangin. Kinonekta niya muna ang sarili niya sa Diyos Ama. Jesus did not do this to escape people. Hindi niya ito ginawa para takasan ang mga tao, yung mga alagad niya. But to connect and align himself with his Father so he could better serve people. Kapag nanalangin po tayo sa umaga, yung po yung una natin ginawa, nagkaroon po tayo ng panahon sa Diyos. Nagbasa ng Biblia sa umaga. Yun yung unang pumasok sa isip po natin. Sa buong maghapon po, buong araw po,
ang mararanasan po natin is napakaganda, napakaluwag, napakalaya po natin. Walang stress na nararanasan po natin. Bagamat yung mga nakakasalamuhan po natin, mga nakikita po natin, yung mga iba't ibang tao, iba-ibang attitude, iba-ibang ugali. Pero tayo, na inunan natin ng Diyos, na nalangin po tayo, nagbasa tayo ng Biblia, hindi po mahirap po sa atin na ang ngumiti sa ibang tao. Kasi nga, ang salita ng Diyos, ang unang-unang pumasok sa isip po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi po bigat ang ibinibigay po sa atin, kundi lakas, kagahanan ng loob. Kaya kung ganun po ang ginawa po natin, hindi po mahirap po sa atin ang umiti sa harap ng tao. Alam niyo po, ang palangiti po, nakaka-encourage sa iba yan. Yung hindi nila alam, may problema ka, pero ngumingiti ka pa rin. Nagpapalakas, nakakapag-motivate sa iba yan. So same thing po. Make a digital fast, having a silent reset. Going to somewhere that brings us a peaceful mind doesn't mean you want to escape the world that is full of noise. Pupunta po tayo sa tahimik na lugar, hindi po ibig sabihin, aayawan na natin ang mundo. Hindi po. Gusto lang po nating unahin ang Diyos. Kung anak ng Diyos ay kailangan ng reset, how much more do we? Tao lang po tayo na kailangan nating i-reset ang ating mga katawan, ang ating mga espiritual na pamumuhay. Katulad ni Elijah, na sobrang takot sa threaten na ginawa ni Queen Jezebel. Tumakbo siya, pumunta sa kuweba na kung saan tahimik, walang nakakaalam sa kung nasan siya. At doon nangusap ang Diyos. Pangalawa po, ano naman po ang nangyari sa katahimikan? What happens in the silence? Ulitin ko po doon sa binasa po natin sa 1 Kings chapter 19 verse 11 to 12. Ang Diyos ay nangusap sa katahimikan. Verse 12, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. After the fire, a still small voice ang narinig ni Elijah. Katulad po ni Elijah, sa binasa po natin, kadalasan po tinitignan po natin ang Diyos sa hangin, sa earthquake. Ano po yung ibig sabihin to? Sa ingay, o saan man pang nagbabiral. We often look for God's voice minsan sa mga panaginip po natin. Pinipilit po natin, ano ba ang pangungusap ng Lord? Pinipilit po natin. Nangungusap ba ang Diyos dito sa panaginip na ito? Ito po sasabihin ko po sa inyo. When it comes dream, pagdating po sa panaginip, hindi po yan 100% galing sa Diyos. Kasi po minsan ang kaaway po, ginagamit niya, kina-counterfeit niya po ang panaginip mo. So don't believe 100% to your dream na galing yan sa Diyos. Pero ang Diyos po, often found in the gentle whisper. In a gentle whisper. Amen. Wag na nga po, nakalimutan ko yung lyrics.
silence acts as a mirror. When you turn off the noise, we finally hear what our souls are actually crying out for. Kapag nag-volume down po tayo sa ingay ng mundo, malalaman po natin kung ano talaga ang iniiyak, ang dinudulog ng puso po natin. Na kadalasan gusto ng pahinga, ng pagpapatawad, o ng isang layunin. A reset clears a digital cache of our minds. Punong-puno po to yung utak po natin. Overload na. Making room for creativity, empathy, and worship. So we need to reset our life. Amen? Turn back to God. Pagbalik po tayo sa Diyos. Sige po, sa pagkakauting po, nais ko pong maganda na po ang ating mga music team. The most critical time for digital fast, ano po yung pinaka-critical? The moment na magising po tayo. Amen. The moment. Yun po yung pinaka-critical moment. Bakit po? Aminin po natin, pagkagising natin, ano ang hinahanap natin? Ano ang tinitignan natin? Cellphone. Ito po, ugalin po natin. Make a habit to not check your phone for 20 minutes a day. Ugalin po natin. Kada magising po tayo, huwag po natin titignan ang cellphone po natin every 20 minutes a day. For 20 minutes. Just 20 minutes a day. But replace it into a physical Bible and God's Word. Be the first na ito yung unang-unang magiging input sa pag-process po ng utak po natin. Bago pa man yung mga dinidemands ng mundo na may pasok sa isip po natin, sa buhay po natin. Ay, cellphone, ginagamit ko po ito sa alarm clock para magising ako. Siyempre, automatically, para mapatayin mo yung pag-alarm ng cellphone, titignan mo yan. Pag pinatay mo, lilito yung mga notification. Using your alarm clock, buy a cheap digital alarm clock. So your phone doesn't have to be the first thing na mahahawakan mo. Oh, wow! Pastor, gagastos pa ako. Come on! Ayaw po natin gumastos sa isang bagay na makakatulong po sa ating spiritual na buhay. But we spend thousands of pesos on the device that distracts us. Isipin mo, libo-libong ginagastos po natin sa isang bagay na nakapag-distract sa ating buhay. Pero sa isang bagay na makakapag-lead sa atin to protect us, naghihinayang po tayo. So bakit hindi po natin? So bakit po tayo nag-hesitate to spend a fraction of that tools that protect us? Investing in a quality clock isn't about in a gadget. Isn't about, ito yung tungkol sa pagpapahalaga doon sa
magkaroon ka ng silent reset sa buhay mo. Fasting is not about missing a meal or missing a pause sa social media. It's about feasting on the presence of God. We disconnected from the world so that we can reconnect with the Creator. Pag nagkaroon po tayo ng fasting. So sa umagang po ito, in-encourage ko po ang bawat isa to turn our life back to God. Come on. Sige po, inaaya niyo po ang bawat isa tayo po tumayo. Come on. Kausapin po natin ang Diyos sa oras na ito. Ibalik po natin ang ating sarili sa Kanya. I-connect po natin ulit ang ating buhay sa Kanya. Come on! Hallelujah! Come on! Hallelujah, Jesus! Come on! It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I did. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart. Kausapin po natin ang Diyos. Worship, and it's all about Sa pagpupuri mo, it's all sa pag-uusap mo sa Diyos, you, may nangyayari sa buhay mo sa oras na ito. more than things Hallelujah. I'm needing. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I'm needing. When it's all about you, Huwag po tayong mahiya. it's all about you, Jesus. Come on. This is the moment. This is the right moment. About you, Lord, it's all about you, Jesus. we're coming back, O God. Sa linggong ito, sa araw na ito, Panginoon. And it's all about you. Nais po namin ibalik It's all ang aming mga buhay sa pagsamba sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Lord, sorry po, Panginoon, sa mga nakarang taon, nakarang buwan, nakarang araw, Panginoon. Nakuha kami, Panginoon, ng mundo. Nakuha ang aming attention, Panginoon. That we focus kung ano ang sinasabi ng mundo. Lord, at this moment, Lord, gusto namin magbalik, Panginoon, sa tunay na pagsamba sa iyo. Nais po namin, Panginoon, na i-reconnect, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo. Minsan kami na-disconnect na ngayon. Humingi, Panginoon. We're asking to the Holy Spirit na makonect kami uli sa iyo. Come on. It's all about you, Lord. It's all about you, God. Come on. I'm coming back. It's all about you. It's all about you, Jesus.
are God. You are God. Speak to us, O God. Speak to us, O God. Your people listening to you, Jesus. Your people is listening to you, God. Speak, God, right now. Speak, God. Pangusap ka po, Panginoon. Nakikinig. Come on. In a silent of moment, we want you to linger in the presence of God. Kapatid, as we close this, gusto kong sabihin po sa inyo to. Ihanda po natin sa taong pong ito. Ready your life. Ready your spirit. Ready yourselves. Maghanda po tayo. Natutuwa po na ang taon na ito ang simula ng paglaganap ng teknolohiya. Maging sober po tayo. Maging maingat po tayo. Sapagkat ang teknolohiyang ito ay ginagamit o gagamitin ng kalaban para malayo tayo sa Diyos. Kaya, sa pagdaan ng taon na ito, mag-ingat po tayo, maging handa po tayo. Mas maging focus po tayo sa Diyos. Mas maging maingay po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi ang maingay ng mundo! Come on! Simula na po ng taon ng teknolohiya. Pura ba? Sikira ba makalirimi? Be ready! Huwag po natin hayaan na makuha po tayo. Huwag po natin hayaan. Ano po sinabi ni Paul kay Peter? Maging handa po tayo. Sapagkat ang kalaban ay katulad ng isang leon na nag-aabang at naghihintay ng pagkakataon. Nasagpang ang kanyang target. Ang leon pong yun ay ang teknolohiya. Naghihintay ng pagkakataon na sukpuin ka, na atakihin ka. Kaya be sober, kapatid. Maging alerto po tayo sa ginagamit po natin teknolohiya. Maging alerto po tayo. Hallelujah. Panginoon, sa oras pong ito, Ikaw ang siyang kumilos, magbigay ng focus, Panginoon, sa aming mga kaisipan. Ng alerto, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pagharap po namin sa taong ito at sa mga susunod pang taon. Lord, iti-take po namin ang message po, Panginoon, na narinig po namin sa oras na ito as a reminders sa aming mga buhay. We thank you, God, ay narinig po namin ang message na ito.
Thank you, Jesus. Sa po namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Praise God. Ang Diyos po ay nag-aanyaya sa atin na kung saan ay katulad nga po ng space o yung room. So always, kumusta po yung room natin sa Lord? Ang ibig sabihin ko po dun sa silent moment po natin na kung saan naglalaan po tayo ng oras upang kausapin ng Diyos at makinig sa Kanya, sa Kanyang tinig. At sabi nga po ng mensahe natin, ang Diyos po natin ay nangungusap. Eto sa whisper. Okay. Paano kaya natin maririnig ang tinig ng Diyos? Yan po ang challenge sa bawat isa sa atin. Paano marinig ang tinig ng Diyos sa kaparaanan niya? Amen. Tama po, sobrang ingay ng technology, ng digital world po natin. Pero nasaan na ba yung room? Nasaan na ba yung espasyo para kay Jesus, para sa ating Diyos? Yung space po natin, dapat yung puso po natin, no? Lagi nauuna siya. At hindi masama ang technology. Tandaan nyo, hindi masama ang technology. Kaya lang, ginagamit yan ng Satan upang masilo ka. So, lahat po ng sobra ay nakakasama. Okay? Sige po. Ngayon po ay, sorry po, medyo late ang pagbibigay natin ng pagpupugay sa lahat po ng may birthday noong January. But still, January pa rin po. No? Sige po. Birthday po ni Pastor Elijah last week. Last week na po to kasi new week na po ngayon. Pero hindi pa rin po huli. January 7. Sige po, Pastor Elijah, please stand po. Actually, binibiro namin siya kahapon. Sabi namin kay Pastora, kota ka na ha. Sabi namin, pero okay lang yun, Pastor. Kasi nga, may pagpapala sa panalangin. At pangalawa po, 7 plus 10, 17. Si Brother Tony Domingo. Sige po. Dalawa lang po yung may birthday. Meron pa po ba na nagse-celebrate ng birthday ng January? Baka sa mga kabataan meron po. Wala. Sila lamang po ang makakatanggap po ba ng pagpapala? Kasi papanalangin po natin sila. Okay, kung wala na, tayo po tayong lahat. And let us declare a blessing sa ating mga kapatid po. Usip po kayo dito. Opo, masyado po kayo malayo. Praise God. Wow, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid namin na nandito, O Diyos. Nakikita mo, Panginoon, ang kanilang paglilingkod. Nakikita mo, Panginoon, kung paano sila nagpupursigi, Panginoon, sa pananampalataya na niyakap po nila, Panginoon. Hinihiling ko po, O Diyos, patatagin mo sila, Panginoon. Dahil marami pa pong mga pagsubok ang pagdadaanan nila. At sa mga pagsubok na yon, makikita nila, Panginoon, yung pagsama mo. Makikita po nila, Panginoon, ang katagumpayan na nagmumula sa inyo. Lord, inihiling ko po, Panginoon, na patuloy kung ano po yung desire ng kanilang mga buhay, sa mga panalangin po nila gabi-gabi, during their silent time, Panginoon, na kung saan ikaw at sila lamang po ang nakakaalam nito. Lord, kumilos ka. I-grant mo, Panginoon, ang mga panalangin po nila, Panginoon. At ganun din po, O Diyos, bigyan mo sila ng maraming buhay pa, mahabang buhay, more years to come, Panginoon. At yung kalakasan na meron sila ngayon, dagdagan mo pa, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, protectionan mo sila, Panginoon, sa lahat ng sakit, sa lahat ng disgrasya, Panginoon. Lord, in totality of their life, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, samahan mo po sila at pagpalain mo po sila. Lord, maraming salamat sa isang taon pa na ginagawa mo sa kanila, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa iyong lahat ng papuri at pagsamba, ito pa, misamo at manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay magkakaloob ngayon. Sino po ang ating prayer sa offering and tithes? Praise God, praise God. Napakaganda po ng preaching, nakapanahon. Yan po. Bago po tayo manalangin sa ating kaloob, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kasulatan na nanggaling sa aklat ng Deuteronomy, chapter 16, verse 16 hanggang 17. Sabi po dito,
3 times a year, all your men must appear before the Lord your God at the place he will choose, at the festival of unleavened bread, the festival weeks, and the festival of tabernacles. And sabi, no one should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, sinabi mo po sa iyong bayan na huwag silang haharap na walang dala, O Lord God. Panginoon, bagamat hindi mo kami pinili bilang iyong bayan, O Lord God, nagpapasalamat kami sapagkat kami naging extension nito, O Lord God. Marami kaming biyaya na nanggaling sa iyo, Lord, tulad po ng mga iyong mga salita na nanggagaling sa iyong mga, mula sa iyong mga lingkod na aming naririnig, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, sa mga mabubuting salita na ito, mabubuting bagay na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Ganon din po, O Lord God. Nagpapasalamat kami sa isang linggong ito, O Lord God, sa kalakasan at na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God, at kami po mula po sa aming kinita sa loob ng isang linggo to, Lord God. Bukod sa aming sarili, Lord God, handog namin ito sa inyo, aming Ama. O Lord God, at maraming salamat po sa lahat ng biyayang ito, Lord God. Bless mo po ang bawat kamay na magkakaloob, O Lord God. At Panginoon, maraming salamat upang nawa, O Lord God, dalangin namin na dagdagan pa po ang mga ibinibigay mo sa amin, O Lord God, upang kami rin po ay makapagbigay pa ng mas marami, Lord God, upang magamit sa gawain, sa pagpapalago ng gawain sa lugar na ito, O Lord God. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ng sabi ng Amen. Lahat po ng tinamaan sa mensahe, magsabi ng ouch. Wala pong exempted sa salita ng Panginoon. At ako po, totoo naman po yun eh. Yung minsan si Lord, kumakatok na po siya. Si minsan nakakaligtaan natin siya. Pero napakabuti ng Panginoon. Lagi siyang nagre-remind sa kanyang mga salita. Sige po, tayo po tumayo para sa ating closing prayer. Dakila namin Diyos Ama, marami pong salamat. Salamat po Panginoon sa mensaheng aming narinig na naitama na naman po kami. Patuloy Panginoon, ang aming mga puso't isipan ay aming dinudulog sa inyo Panginoon. Sa ganang sa aming Panginoon talagang wala kaming magagawa. Sa biyaya mo lang Panginoon, kaya kami po'y nakakapagpuri, nakakapagpasalamat. Pero patuloy mo kaming gabayan, ingatan. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa isang linggong nagdaan, sa iyong biyayang, sa aming mga kalusugan, sa pagpapala, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Ito po yung aming nararanasan, Panginoon. At inihingi po namin sa isang linggo na namang ito, patuloy po kaming dumudulog sa iyo, sa iyong patnubay, sa iyong pagpapala, sa iyong biyayang ipakakalob sa aming mga katawan, Panginoon. Lahat po ng aming mga nakakasalamuha, Panginoon, maging blessing po kami sa kanila. Sabi nga po ng mensahe, bukas palad po kaming umiti para po ang iba naman ay may nakakaranas man sila ng kasakitan sa buhay. Pag kami tumiti, tayong mga Kristiyano umiti sa kanila, alam po sila'y maiinganyo. Salamat Ama. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon, ang kasaganaan po ay ating panghawakan sa itong linggong darating, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, Panginoon, hanggang kami makarating sa aming mga pamamahay. Lalo-lalo ng mga may sasakyan, Panginoon, kayo ang mag-drive sa kanilang mga sasakyan upang makauwi sila ng ligtas sa kanilang baba. Lahat po ng papuri sa inyo lang, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At habang tayo po ay nagkakamayan, tapos na po ang gawain,
Nakalimutan po yung reminder din kaninang isa. Yung lahat po ng mga leaders ng mga bawat department ay activated na po yung ating monthly fellowship. Either gusto nyo gawin dito or sa labas ay may fellowship. I-activate na po natin yung sa youth, sa men's department at saka sa women's department. Bahala na po kayo kung gusto nyo saan nyo gustong gawin ito. Amen po. At meron po tayong reporting dito ni Pastor. Opo. Para po sa mga leaders ng bawat department. Thank you po.